Maria, pasensya na, pero kailangan nating ibigay ang kwarto mo sa mga pamangkin. Sa loob ng cruise terminal ng Manila, 1 oras bago mag-boarding, biglang sinabi ito ng biyenan ko nang may ngiti sa gitna ng maraming tao. Sa mga kamay ko ay 2 maleta na pinahandaan ko mula panong madaling araw at sa aking bag ay and confirmation kong booking na nakahalaga ng 5,400,000 piso. Nay, ano pong ibig sabihin yan? Ako po ang nagayos ng lahat ng ito para sa inyong 10 anibersaryo ng kapanganakan. Alam ko, kaya nagpapasalamat ako. Pero si Marites ay kasama ang mabata, 5 tayo sa kwarto, pero 7 tao na kailangan kang magparaya. Anak, si Marites kapatid ng asawa ko, si Rolando ay umiling-iling sa mga bata habang tumatawa ng malakas. O nga, ate, marami ka pang pagkakataon sa susunod, bata pa ang maito salamat talaga. Nay, pero ang pera ko na namuhunan doon, kasama na ang aking iPhone. Kaya nga mas nagpapasalamat kami, mag-iingat kami, maraming litrato ang kukunin namin para sa iyo. Hinawakan akong asawa kong, si Rolando sa braso at bumubulong ng mababa. Mahal, kaarawan ng nanay huwag nang sirain ang masayang sandaling ito, uwi ka na muna, pag-usapan natin mamaya. Sa gitna ng terminal, nakatingin ang lahat ng tao. Lumakad na ang pamilya patungo sa boarding gate at naiwan ako doon na hawak ang 2 maleta. Dahan-dahang lumayo ang barko mula sa daungan. Sa deck, nakita ko si nanay at si Marites na nagpapakamay. Nakangiti sila. Ngunit hindi nila naisip iyon na ilang oras na lamang ay iyak silang tatawag sa akin. Maria, bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Sabi ng crew na nakalok ang aming onboard credit. Hindi kami makabili ng kahit isang bote ng tubig. Mahal, pakiayos na kahit sandali lang. Hindi gumagana ang restaurant, nakansela ang lahat ng tours. Ate, biro mo ba? Wala na ring spa reservation. Gutom na ang mga bata dito sa barko. Habang binabasa ko ang mga text na iyon, ngumiti ako sa unang pagkakataon. Ngunit hindi ko rin gusto na ganito mangyari mula pa sa simula. Inaliw akong katotohanan na kahit paano ay nalungkot din ako doon. Ako si Maria Santos Reyes, 36 na taong gulang, nagtatrabaho bilang senior accountant sa isang kilalang accounting firm sa Makati. 5 taon na kaming kasal. Ang asawa kong si Rolando Reyes ay isang empleyado sa isang logistics company, isang ordinaryong manggagawa. Ang biyenan kong ngang Remedios Reyes ay 70 na ngayong taon. Si Ate Marites ay 4 na taon ang nakakatanda sa akin. Inaalagaan niya ang 2 anak sa paralan habang namumuhay sa Parañaque. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa 70 kaarawan ng aking biyenan o mas tiyak 2 linggo bago nun. Isang gabing iyon ay naktipon ang buong pamilya sa bahayng biyenan. Hindi naman pista opisyal, kaya nagtataka ako kung bakit biglang tinipon kami. Sa sala, ang mukhang biyenan ko ay mas maliwanag kaysa karaniwan at katabi niya si Ate Marites na nakafold ang mga braso. Maria, upo ka dito. Nagdala ako ng tsaa para sa kanya at umupo. Si Rolando ay tumingin sa akin ng may pagkabahala sa mukha. Alam mo, malapit na ang aking 10 anibersaryo ng kapanganakan, di ba? Opo, Nay. Alam ko, kaya gusto ko itong ipagdiwang ng espesyal para hindi mahiyang sa kahit sino. Punongepaga sa ang tinig ni Nanay Remedios. Pinalakas, nege salita ni Ate Marites ang kanyang sinabi. Sabi ng mga kaibigan ni Nanay na cruise na raw silang lahat. Pangarap daw niya ang matanggap ng tsake sa karawan niya habang nasa gitnang dagat. Cruise? Oo. Gusto kong magbarko pumunta sa Japan, sa Taiwan. 70 na ako dapat ganoon ang ipagdiwang ko, hindi ba? Sa isip ko ay agad na nag-compute. Cruise para sa 5 tao 100,000 ang babayaran. Napansin ng biyenan ko ang aking mukha at ngumiti. Maria, kaya mo naman yan, may natanggap ka sa pamanang nanay mo at malaki ang sahod mo, ikaw na lang ang bahala ngayon. Bumaksak ang puso ko sa salitang iyon, kaya mo naman. Paano nalaman ni Nanay Remedios ang tungkol sa pamanang aking ina? Rolando ang nagsabi noon,
Sigurado ako, mula pa sa simula nega kasal, marami na ang ibinayad ko pera sa pamilya, sa Pasko at sa undas, gastos sa ospital ni nanay, damit para sa kanya. Ngunit ngayon, ang pamana ko mula sa aking ina ang inasahan nila. Nay, mahal po ang krus. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ng maaga, ikaw na ang mag-ayos, kausapin mo si Rolando. Hinawakan niya ang aking kamay at bumubulong si Rolando. Mahal, pangarap itong nanay. Kaya mo naman, di ba? Pangarap ng buong buhay. Sa harap ng salitang iyon, wala na akong masabi. Bilang manugang, hindi ko may pagpaliban ang 70 karawan ng aking biyenan. At higit sa lahat ang mga mata ni Rolando ay punong panalangin. Kaya pumayag ako. Sige po, Nay. Ako ang mag-ayos. Ganun mabuti ang aming manugang. Talagang si Maria talaga ang pag-asang pamilya. Ngumiti ng malaki si Nanay Remedios. Pinalo-palo rin ni Ate Marites ang aking balikat at nagpasalamat. Ngunit sa oras na iyon, walang nagtanong tungkol sa kung makano ang bahagi ng bawat isa. Malinaw na ako ang magbabayat ng lahat. Iyon ang kapaligiran. Nang gabi ring iyon, mag-isa kong hinanap ang mga tour package. May nakita akong 6 na araw na cruise papuntang Japan at Taiwan. Ang VIP cabin para sa 5 tao ay 600,000 piso bawat isa. Kasama na ang onboard credit, ang mga private tour sa bawat daungan at ang premium restaurant reservation kabuang 5,400,000 piso. Mahigit kalahating ang 8 milyong piso na pamana na aking inamula sa isang maliit na espasyo sa Quezon City. Ang pera iyon ay para sa hinaharap para sa aking sariling opisina balang araw o para sa aming anak kapag dumating ang panahon. Ngunit naisip ko, isang beses lang ito. Matapos ang cruise na ito, hindi na sila hihiling panghigit. Gaano ako ka-naive? Kinabukasan, nagmamadali akong pumunta sa travel agency. Sinabi NGAente na limitado na ang mga available na cabin. Sa lugar na iyon, inilabas ko ang aking credit card, PET, 400 piso. Hindi pa ako nakabayat ng ganitong kalaking halaga, ngunit habang pinipirma ko, naisip ko ang ngiti na lilitaw sa mukha ng aking biyenan. Nang makita nila ang confirmation, sumigaw si Ate Marites. Wow, grabe si Maria, talaga kang kahanga-hanga. Kinuha ni Nanay Remedios ang papel at maingat na binasa. Ocean balcony, premium dining, onboard credit pa. Maria, makano ito? Ayos lang po, Nay. Magano nga ba? Besh nokta 2 milyon po. Tumahimik ang sala. Pagkatapos ay bigla na lang pumalakpak si Nanay Remedios. Kaya naman, may pamana kasi ang aming manugang kaya-kaya niya ito. Marites, dapat matutunan mo ito sa asawa mo. Nay, alam mo namang walang pera si Isko sa bahay. Mabuti pa si Maria may iPhone at may pamana. Nakaramdam akong kakaibang pakiramdam sa mga salitang iyon. Pamana. Para bang ang perangang aking yumaong ina ay pag-aari ng buong pamilya Reyes. Ngunit hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Isang linggo bago ang pag-alis, tinawagan ako ni Nanay Remedios. Maria, pumunta tayo sa SM Mega Mall bukas. Bibilhin namin ang damit para sa cruise. Sa mall, pinili ni Nanay Remedios ang isang terno na nakahalaga ng 15,000 piso at si Ate Marites naman ay kumuhang damit na 12,000 piso. Maria, ito ayos ba? Para sa barko. Maganda po, Nay. Sige, bayaran mo na. Para naman sa cruise kaarawan ko naman ito dahil sa iyo, inilabas ko muli ang aking credit card. Sa damin 20 piso. Habang lumalabas kami sa tindahan, ngumiti si Nanay Remedios. Maria, salamat. Palagi kang nagpapahanga sa amin. Nagpapahanga, pakiramdam ko ay kakaiba, pinapalaki ko ang kanilang kasiyahan gamit ang aking pera, ngunit hindi ako kasama sa kasiyahang iyon. Nang gabi, tiningnan ko ang aking account. 5,400,000 para sa cruise, 27,000 para sa damit. Wala nang halos natira sa pamana ng aking ina. Isa lang itong beses. Pagkatapos nito, ayos na. Ganoon ang sinabi ko sa sarili ko habang natutulog. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang text mula kay Ate Marites. Ate Maria,
Pwede ba isabama ang nga bata? Gusto nilang sumakay ngang barko. Siyam naman ang kayang kwarto, di ba? Matagal akong nanatiling nakatigil sa harap ng screen. Ang mapamangkin, kung sabay silang lahat 7 tao sa kwartong para sa 5 saan na ako matutulog. Hindi ko alam ang isasagot, kaya piniga ko ang telepono. Kinaumagahan, sinabi ko kay Rolando, "Mahal, gusto ni Ate Marites na isama ang magabata." "O nga isama na lang natin." Pero 5 lang ang kwarto, 7 tao na kung isasama natin ang magabata. Lagyan na lang isa pang sofa bed. Puno na nga, 2 lang ang sofa bed. Bahala na pagdating natin doon. Basta na lang pinabayaan ni Rolando, ngunit nakaramdam ako ng masamang kutob. Baka tanggalin nila ako sa biyahe, ngunit imposible iyon. Ako ang nagbayad. Ang lahat ng reserbasyon ay nasa pangalan ko. Ng araw ng pag-alis, nagising ako ng alas 6 ng umaga. Sinetsek ko ang lahat pasaporte, boarding pass, gamot ni nanay, gamot sa sakit sa biyahe ng gabata. Nang dumating kami sa bahay ng biyenan, handa na silang lahat. Masaya-masaya ang nga pamangkin at nakasuot ng bagong damit si Nanay Remedios. "Handa na ba kayo, Nay?" "O naman, kanina pa kami handa." Sinamahan namin ang lahat ng maleta, 7 maleta sa kabuuan, at sumakay kaming 7 tao sa aming sasakyan patungong Manila Cruise Terminal. Masaya ang lahat sa loob ng kotse. Nagpaplano si Nanay Remedios at si Ate Marites ng kanilang pamimili sa duty free. "Nay, makakabili tayo ne channel doon sa barko, di ba?" "Siyempre, may credit naman si Maria. Bili na lang tayo." "Ate, salamat talaga." Hindi ko malilimutan ang biyaheng ito. Sa pagmamaneho ko, lihim akong tumingin sa salamin. Masaya ang lahat, maliban sa akin. Nang dumating kami sa terminal, parang ang barko sa daungan ay parang isang lungsod sa dagat. Grabe, malaki talaga. Sumigaw sabay ang mga bata. Nakpababa kami ng bagahe at pumasok sa terminal. Mahabang pila sa check-in counter. Nang lumabas akong makuha ang mga papeles, lumapit si Ate Marites. "Ate Maria, makikipag-usap muna tayo sandali." "Oh ate, anong problema?" "Tungkol sa mga bata, nagdala na rin kasi kami ng kanilang pasaporte at mga papeles." Natihilan ako. "Ate, 5 lang ang nakalagay sa booking." Kasi nga, nakausap na kami ni Nanay. Tinangkilik ni Ate Marites ang salita niya. At sa oras na iyon, lumabas si Nanay Remedios. Iba ang ekspresyon niya, parang matibay ang desisyon. "Maria, pasensya na pero kailangan nating ibigay ang kwarto mo sa mga pamangkin." Parang hindi ko marinig ng maayos ang sinabi niya. "Nay, ano pong ibig sabihin yan? Ang biyaheng ito, ako ang nag-ayos. Alam ko, kaya nagpapasalamat ako, pero puno na ang kwarto. Kailangan kang sumunod." "Nay, ang panggalan ko ang nakalagay sa lahat nege reserbasyon. Ako ang nagbayad nege lahat. Kaya nga mas nagpapasalamat kami. Pero hindi na kayang kwarto, intindihin mo na lang." Nagiba ang tinig ni Ate Marite. "Ate naman, marami ka pang pagkakataon. Ang mabata ito, kailan pa sila makakasabay ng barko? Bakasyon pa ang paaralan nila ngayon. Ate, 1 oras na lang bago magalis. Ganun lang ang abiso ninyo sa akin." "Anong ganun?" "Pamilya tayo. Kaya-kaya mo ito para sa pamilya." Hinawakan ni Rolando ang aking braso. "Mahal, huwag nang mag-ingay." Nakatingin ang matao. "Magingay? Pinapauwi mo na ako pagkatapos ang lahat na nagastos ko?" "Mahal, huwag nang sirain ang araw ng nanay. Uwi ka na, pag-usapan natin mamaya." "Mamaya? Aalis na ang barko. Anong mamaya?" "Kahit wala ka, maaari silang pumasok. Ang booking holder lang ang kailangan sa check-in." Natigilan ako sa mga salitang iyon. Kahit wala ako, binayaran ko ito nga 5,400,000 piso at maaari nilang gamitin ito kahit wala ako. Kinuha ni Nanay Remedios ang confirmation mula sa aking mga kamay. "Maria, dito na sa amin ang papeles. Ikaw ay umuwi na lang."
Magdala kami ng pasalubong para sa iyo. Nay, nasa pangalan ko iyan, pamilya tayo. Maaring mag-check-in kahit sino sa pamilya, sabi ng travel agency. Ngumiti si Ate Marites habang hawak ang nga bata. Nga anak, magpasalamat kayo sa Tita Maria dahil sa kanya kayo makakasakay ng barko. Salamat po, Tita Maria. Nakatawa ang mga bata ng walang malisya, ngunit hindi ako makatawa. Sa gitnang terminal, sa harapan ng maraming tao iniwan na ako ng aking pamilya, itinulak ni Rolando ang aking maleta patungo sa akin. May kotse ka sa parking lot, sumakay ka na. Kailangan kong samahan si nanay. Rolando, seryoso ka ba? Seryoso. Gusto na nanay. Magparaya ka na. Magparaya? Sa 5,4 milyon na biya, magparaya? Pababaan mo ang boses mo, nahihiya ako. Nahihiya. Ako ang nahihiya noon. Ako na pinahirapan, inabuso, at pinabayaan sa harap ng lahat. Lumakat na sila patungo sa check-in counter. Si Nanay Remedios na may hawak ng aking confirmation. Si Ate Marites na hawak ang nga bata. Si Rolando na nakdadala ng maleta. Walang lumingon sa akin. Nanatili akong nakatayo doon, nakatigil. Hawak ko ang aking maleta. Sa bag ko ay ang aking pasaporte at sariling gamit lang. Lumipas ang matao. Pamilyang masaya, mag-inahing naktawanan at ako nag-iisang naiwan. Makalipas ang 1 oras, tumunog ang barko. Dahan-dahan itong lumayo sa daungan. Sa deck, nakikita ko si Nanay Remedios at si Ate Marites na nagpapakamay. Nakangiti sila. Inilabas ko ang aking telepono. May text mula kay Rolando. Sorry, ipapaliwanag ko mamaya. Umuwi ka muna. Nagbasa kong text na yon at ngumit. Hindi luha ang lumabas, ngiti. Totoo pala sila. Talagang kaya nilang gawin ito sa akin. Pamilya ang salitang iyon ang ginamit nila para gamitin ang aking pera, para kunin ang aking lugar, at para hindi pansinin ang aking puso. Umupo ako sa isang bench sa loob ng terminal at binuksan ang aking bag. Doon ay ang kopyang lahat nagapapeles. Palagi akong naktatagong kopya ugali ng isang accountant. Confirmation ng booking, resibo ng bayad, lista ng mga nakarehistrong pasahero, lahat ay nasa aking pangalan. Bayad ko, reserbasyon ko, onboard credit sa pangalan ko. Sa sandaling iyon ay naging malinaw sa akin, tanga ako. Akala ko kung magparaya ako ay mamahalin nila ako. Akala ko kung magsakripisyo ako ay kikilalanin nila ako. Ngunit itinuring nila ang aking sakripisyo bilang normal at ang aking pera bilang libre. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ng travel agency. Hello po, magtanong lang sana tungkol sa aking booking. CRZ 2025,500,498 po, si Maria Santos Reyes ang nagbook. Nahanap ko na po, ma'am. Paano ko kayo matutulungan? Maaari ko bang ipa-cancel ang onboard credit at lahat ng paid options? Kayo po ang bayad? Posible po. Pero dahil lumalis na ang barko, hindi na maaring mag-refundi, cancela lang po. Ayos lang, ipa-cancel na ang lahat. Ngayon din. Lahat po ba? Ang onboard credit na 540,000 piso, ang private tour sa Fukuoka, ang Taipei Night Market Tour, ang premium restaurant reservation, ang onboard spa reservation, lahat. Kung ika-cancel ang lahat, halos wala nang magagamit ang mga pasahero sa bayad na serbisyo po. Iyon ang layunin ko. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Opo. Ipoproseso ko na agad. Pagkatapos ang tawag, tumingin ako sa nalalayong barko. Malapit nang lumubog ito sa abot tanaw. Sa lubnun, ngayon ay malamang na inaalam ng aking pamilya ang kanilang makwarto. Ngunit malalaman din nila agad na kung wala ako, wala rin silang magagawa. Matagal pa akong nanatili sa bench ng terminal matapos mawala sa paningin ang barko. Isa-isa na lamang ang natitira. Sa lugar mga cleaning staff na lang ang naglalakad-lakad. Dumating ang text ng travel agency. Ma'am, nakansela na po ang lahat ng hinilingan ninyo. Maglalapat sa sistema ng barko sa loob ng 1 oras. 1 oras. Sa oras na iyon, nasa karagatan na ang barko. Lumabas ako ng terminal at pumunta sa parking lot. Nandun pa ang aking sasakyan. Sinindi ko ang makina ngunit hindi agad umalis.
Anong gagawin ko ngayon? Walang malay sa bahay. Bakasyon ngayon sa opisina. Nahihiya akong tumawag sa mga kaibigan. At sa oras na iyon, naalala ko ang isang tao. Tita ko ring kapatid na aking ina. Mula nang mamatay si nanay, palagi siyang nagtatanong ng aking kalagayan. Tumawag ako, "Hello, tita." "Oh, Maria. Bakit ka tumatawag? Hindi ka ba dapat nakasakay na sa barko?" "Tita, maari ba akong pumunta sa inyo?" "Bakit? May nangyari ba?" Nang hinik ang aking boses. "Tita, hindi ako nakasakay. Naiwan ako ngang pamilya ni Rolando dito." "Ano? Bakit?" "Pinalabas nila ako para sa mga pamangkin." Huminga ng malalim si Tita Coring sa telepono. "Nasaan ka ngayon?" "Sa Manila Port." "Huwag kang alis doon, pupunta na ako." Makalipas ang isang oras, dumating si Tita Coring. Nakita niya akong nakaupo sa lubngan, kotse at bumukas siyang pintuan. "Maria, tita, huwag kang umiyak, ikwento mo sa akin ang lahat." Sa loob ng kotse, isinalaysay ko ang lahat ang 5,400,000 piso na biyahe, ang abiso isang oras bago mag-alis, ang sinabi nilang para sa mga pamangkin, ang pagpapalayo ni Rolando sa akin. Kinagat ni Tita Coring ang labi niya habang nakikinig. "Mga taong ito ay bali. Tita, nagkamali ba ako? Kung mas mabuti kaya ang ginawa ko, hindi sana nangyari ito." "Maria, hindi ka nagkamali. Hindi ka dahil sa pagparaya, ay mahal kang pamilya dahil sa pagparaya, postigo ka nila." Tumama ang mga salitang iyon sa puso ko. "Tita, anong gagawin ko? Makukuha mo ang iyong pera, o kahit ang pagpapakita ng katarungan ay maari mong gawin." "Anong ibig niyo?" Itinuro ni Tita Coring ang aking telepono. "Maria, accountant ka, pinakamahusay kang nakakaalam ng kontrata at karapatan. Kung sa iyong pangalan ang booking, karapatan mo ang mag-control. Nagawa ko na ini-cancel ko ang onboard credit at mga tour." Tumango si Tita Coring. "Mabuti. Ngunit hindi pa sapat. Kailangan mong maging mas tiyak." "Ano pa?" "Mag-ipon ng ebidensya. Magkano ang nagastos mo? Sino ang nagpasya? Sino ang nagpalayo sa iyo? Lahat ay dapat may tala." Dinala ako ni Tita Coring sa isang coffee shop malapit sa terminal. Sa harap ng mainit na saa, inilabas niya ang kanyang laptop. "Halina, iayos na natin. Lahat ni pera na nagastos mo sa pamilya ni Rolando sa loob ni 5 taon." Umupo ako sa harap ng laptop at sinimulan naming balikan ang nakaraan. Binuksan ko ang banking app, tiningnan ang card history, at isa-isang hiningap ang mga transaksyon. Pera sa Pasko at undas para sa pamilya. Gastos sa ospital ni Nanay Remedios. Gastos sa libing ni yumaong tatay ni Rolando. Bayad sa tuition ni nga anak ni Ate Marites. Palit ni boiler sa bahay ni Bianan. Operasyon sa mata ni Bianan. Tulong sa utang ni Ate Marites. At ang krus at damit ngayon. Dumaloy ang mga numero. Usuan, ibay arsuan, pasuan, sansuan. Nang makita ko ang kabuuan, huminto ang aking pahinga. "Tita, 14, 283, 0 piso ang kabuuan ko sa loob ng 5 taon." Nagulat din si Tita Coring. "Maria, hindi ito pagmamahal, ito ay pagsasamantala. Pamilya naman sila." "Pamilya? Kaya ba nila gamitin ang pamana ng yumaong ina mo para sa kanilang maplano? Kaya ba nilang ituring ang iyong sahot bilang kanilang pondo?" Hindi ako makatuhon. Hinawakan ni Tita Coring ang aking balikat. "Maria, tigilan mo na ito. Bago ka pamawasak ng buo, tapusin mo na." "Paano?" "Legalmente. Isipin mo na ang hiwalay at huwag mong hayaang mapatunayan nilang maari nila itong gawin ng walang kahihinatnan." "Hiwalay." Nang marinig ko ang salitang iyon, huminto ang puso ko sandali, ngunit sabay na naramdaman ko rin ang isang kakaibang kalayaan, parang ang isang napakalaking bigat ay unti-unting nag-aangat. Hindi na kailangan papala. Ibinigay sa akin ni Tita Coring ang kontak ng isang abogado. "Tawagan mo ito sa Lunes. Kumonsulta ka at maganda." "Tita, kaya ko ba ito mag-isa?" "Kaya mo, hindi kailangan mo. Buhay mo ito." Habang papauwi kami sa kanilang bahay,
Tumunog ang aking telepono. Si Rolando. Hindi ko sinagot. Dumating ang text. Mahal, nakasakay na kami. Ang ganda ngang kwarto. Sana nandito ka rin. Sana nandito ka rin. Itinatapon nila ako at iyan ang masasabi nila sa akin. Hindi ako sumagot. Nang dumating kami sa bahay ni Tita Coring, nahiga ako sa higaan at tumingin sa kisame. Anong mangyayari ngayon? Bago pa man matulog, nakita ko ang litrato ng aking ina sa malit na mesa sa sulok ng kwarto. Nanay, tama ba ang ginagawa ko? Hindi sumagot si nanay ngunit alam ko, tama. Kailangan ko itong gawin. Kinabukasan, mag-text at tawag ay patuloy na dumating. Si Rolando, si Nanay Remedios, si Ate Marites. Mahal, bakit hindi mo sinasagot? Hindi gumagana ang onboard credit. Maria, biro mo ba? Nakansela ang matur. Ate, ikaw ba ang gumawa nito? Wala nang gumagana sa barko. Binabasa ko ang maito ng isa-isa ngunit hindi sumasagot. Sa halip, nagpadala lang akong isang mensahe. Tapos na ang libreng pagpapakita na pagmamahal. Nag-isip kayo na maari kayong mag-enjoy gamit ang aking pera nang wala ako. Ayusin na ninyo ang inyong sarili. Pagkatapos nun, binago ko ang telepono sa silent mode. Pinalo-palo ako ni Tita Coring sa likod. Mabuti. Maria, simula na ito. Oh, simula na. Hindi katapusan simula. Simula ngang pagbawi ngang aking buhay. Nang ikatlong araw matapos lumayo ang barko, nasa kwarto ako ni Tita Coring, napalibutan ng laptop at mga dokumento. Lahat ng pinansyal na record sa loob ng 5 taon, magastos sa pamilya ni Rolando, matransaksyon na ginawa ni Rolando gamit ang aking card ng walang pahintulot. Nang makita ko ang kabuuan sa Excel, nalimot ko kung paano huminga. Kabuuan, on dirt, EQ6 0 piso. Direktang gastos sa pamilya Reyes, Docus, Sequisius, 0. Gamit ni Rolando ang aking pera ng walang pahintulot, 2,100. Magagastos sa pamumuhay na ako lang ang nagbayad ng mag-isa, iki, 6 0. 5 taon, iyon ang naging buhay ko. Tita, tingnan ninyo ito. Tumingin si Tita Coring at pumintik ang kanyang dila. Maria, hindi ito kasal, ito ay volunteer work. At ito pa, Tita. Ipinakita ko ang screenshot ng chat ni Rolando at ng kanyang ina. Rolando, Nay, natanggap ni Maria ang 8 milyon mula sa lupa ngang yumaong nanay niya. Kung kailangan ninyo, sabihin lang. Nanay Remedios, mabuti, gamitin natin iyon para sa aking karawan. Rolando, opo, nay. Ako ang makikipag-usap kay Maria. Pumutok ang mukha ni Tita Coring. Maria, totoo ba ito? Pinag-usapan ang pamanang ang yumaong ina mo para sa kanilang na plano ng walang pahintulot mo. Oh, at ito pa ipinakita ko rin ang chat ni Ate Marites at ng kanyang ina. Ate Marites, Nay, may natanggap si Ate Maria sa pamana, di ba? Pwede bang humingi para sa tuition ng nga bata? Nanay Remedios. Oh, tatanungin ko si Maria, mapagbigay naman siya, hindi siya tatanggi. Huminga ng malalim si Tita Coring. Maria, pamilya ba talaga ang mataong ito? Hiwalay na ako, Tita. Tama, at ang prang ginastos mo lahat ng hindi tama, hahanapin mo, kinuhang kamay ko ang kamay niya. Salamat po, Tita. Huwag magpasalamat. Kung buhay pa ang iyong ina, matagal na siyang nagpahiwalay sa inyo. Nang gabi dumating ang text mula kay travel agency manager na si Junong Mendoza. Ma'am Santos Reyes, may mga reklamo po kaming natanggap mula sa barko. Ang nga pasahero po ay nagreklamo na wala nang gumaganang anuman sa kanilang paid services. Upo, ako ang nag-request ng cancellation. Ah, ganun po ba? May sitwasyon po kayo. Maikling ipinaliwanag ko ang nangyari na ako ang nagbayad, ngunit inalis nila ako 1 oras bago makboarding. Huminga ng malalim si Ginoong Mendoza. Ma'am, nakakaawa naman po, pero may problema po na sa karagatan na ang barko. Hindi na maaring i-restore ang anumang nakansela. Ibig sabihin, sa loob ng 6 na araw, libre lang ang pagkain at basic entertainment.
Lahat ng bayad na serbisyo ay nakablok na po. Sandali akong tumahimik. 6 na araw. Wala silang magagawa. Ginoong Mendoza, kung ganoon iwanan na lang natin iyon. Walang legal na problema po iyan, ma'am. Kayo ang bayad at kayo ang nakalagay sa booking. Medyo mahirap lang para sa mga pasahero. Mahirap din ang naranasan ko sa terminal. 6 na oras akong nakatayo doon ng mag-isa. Ngumiti si Ginoong Mendoza. Ma'am, wala po akong masabing salita laban sa inyo. Susuportahan ko po kayo. Salamat. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa barko na lalayo na sa abot tanaw. Ngayon, sa loob nito ay natutuklasan nila ang katotohanan na kung wala ako, wala rin silang anuman. Nang malalim ang gabi, puno nga tawag at text ang aking telepono. Natulog na si Tita Coring kaya mag-isa akong nagbasa ng mamensahe. Rolando, 2 ng hapon ng unang araw. Mahal, bakit hindi gumagana ang credit? Pakitingnan. Rolando, 5 ng hapon ng unang araw. Ay nako, tigilan mo na ang biro, galit na si nanay. Rolando, 10 ng unang araw. Pakisuyo, sagutin mo na ang tawag. Hindi kami makabili ng kahit isang bote ng tubig sa barko. Hindi makabili ng tubig. Sa cruise, ang lahat ng pagkain sa restaurant ay kasama sa package, ngunit ang tubig, juice, merienda, lahat ng drinks ay babayaran gamit ang onboard card na konektado sa aking credit. Ngunit ini-cancel ko na ito. Nanay Remedios, 11 ng gabi ng unang araw. Maria, seryoso ba ito? Sinisira mo ba ang aking kaarawan? Sinisira? Ako ang naiwan sa terminal ng mag-isa, iyon ang sira. Ate Marites, 7 ng umaga nga ikalawang araw. Ate Maria, pakyawa naman, hindi makabili ng ice cream ang mga bata dito. Ayusin mo muna bago tayo mag-usap. Ayusin muna bago mag-usap. Kapag naayos ko, pamilya na naman at makakalimot sila. Ipinakita ko ang text kay Tita Coring nang gumising siya. Tita, tingnan ninyo ito. Binasa ni Tita Coring ang mga mensahe at tumawa ng kaunti. Maria, hindi sila makabiling tubig. Ngunit nagpaalis nila sa iyo. Bakit nila ito ginawa? Pera ko lang ang kailangan nila. Wala silang pake sa akin mismo. Tama, pera lang ang kailangan nila. Hindi ikaw. Rolando, 1 ng hapon ng ikalawang araw. Maria Santos Reyes, talagang ganito na ba? Nahihiya si nanay sa loop ng barko. Hindi kami makapasok sa restaurant, nakansela ang spa. Ganito ba talaga ang kakawin mo? Sinimulan ko na sanang sagutin, ngunit sinabi ni Tita Coring, huwag. Ang hindi pagsagot ay mas masakit. Kaya nanatili akong tahimik at sa halip ay binuksan ang laptop para sa aking paghahandang konsultasyon sa abogado. 5 taon na gagastos. Mga transaksyon ni Rolando nang walang pahintulot ko. Mga screenshot ng chat nila at ng kanyang ina. Mga chat ni Ate Marites na humihiling ng tulong para sa tuition ng kanyang mga anak gamit ang aking pamana. At ang pinakamahalaga, ang screenshot ng chat ni Rolando at ng kanyang ina 2 buwan na ang nakalipas. Rolando, Nay, natanggap ni Maria ang 8 milyon pula sa lupa ng yumaong nanay niya. Kung kailangan ninyo, sabihin lang. Nang makita ko uli ang linyang iyon, natiyak ko. Tapos na ang kasal na ito. Rolando, 1 ng madaling araw ang ikatlong araw. Maria Santos Reyes, galit na ako. Kapag umuwi ka, makikita mo, hiwalay tayo. Hiwalay. Ang salitang gusto ko munang sabihin ay sinabi na niya. Nung gumiti ako sa text na iyon, sinabi ko kay Tita Coring, Tita, gusto ko mang mag-voice message para malinaw ang lahat. Ano ang sasabihin mo para ayusin ang lahat? Tumango si Tita Coring. Pinindot ko ang record button. Lahat kayo, ako si Maria Santos Reyes. Ginastos ko ang 5,400,000 para sa biyaheng ito at 1 oras bago mag-alis, pinalabas ninyo ako para sa mga pamangkin. Sumakay kayo nang wala ako. Kaya ginawa ko ang magagawa ko, ini-cancel ko ang lahat ng paid benefits, onboard credit, tours, restaurant, spa, lahat. Tapos na ang lipang paupapakita na paumamahal.
At Rolando, salamat na sinabi mo muna ang tungkol sa hiwalay. Gusto ko rin iyon. Kapag bumalik ka, magkikita tayo sa hukuman. Natapos ang recording at ipinadala ko ito kay Rolando. Pagkatapos, ipinadala ko rin kay Nanay Remedios at kay Ate Marites. Inilapat ko ang telepono sa mesa at humiga. Pinawalan ng ilaw ni Tita Coring. Maria, mabuting gabi. Tita. Pakiramdam ko ay magaan ang dibdib ko. Ganun ang pakiramdam kapag tama ang ginawa mo. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon pagkatapos ng aming kasal na tulog akong mayos. Walang kailangang tingnan ang mukha ng iba. Nang ika-4 na araw matapos lumayo ang barko, nakalubog ako sa laptop at mga dokumento sa malit na kwarto ni Tita Coring. Lahat ng financial record sa loob ng 5 taon, mga gastos sa pamilya Reyes, mga transaksyon ni Rolando sa aking card ng walang pahintulot. Sa kabuuan, 14,253 piso. Direktang gastos sa pamilyang biyenan, 9,800,000. Gamit ni Rolando ng aking pera ng walang pahintulot, 2,100,000. Gastos sa pamumuhay na ako lang ang nagbayad, 2,660. Tita, ito ang ginastos ko sa loob ng 5 taon. Pinak ang nahing reaksyon ni Tita Coring. Maria, hindi ito kasal, ito ay buhay ng isang lingkod. At ito pa ipinakita ko ang screenshot. Ang pamanang iyong ina na tinrato nila bilang perang pamilya, ito ay sagradong bagay. Maria, makaraan ang ilang oras, tinanawagan ko ang abogado na ibinigay ni Tita Coring si Ate Andrea Villanueva, espesyalista sa family law. Maria Santos Reyes, umupo ka muna. Sabi ni Coring, pinalabas ka sa kruse 1 oras bago magalis. Opo, Ate. Inilabas ko ang lahat ng dokumento, confirmation ng cruise booking, resibo ng bayad, 5 taon ng gastos sa pamilya ng biyenan, mga transaksyon ni Rolando ng walang pahintulot, screenshot ng chat nila at ng kanyang ina. Screenshot ng chat ni Ate Marites na humihiling ng tulong para sa tuition gamit ang aking pamana. Isa-isang tiningnan ni Ate Villanueva ang mga dokumento at umiling-iling. Napahandaan mo talaga ito. Accountant ka, kaya mayos ang lahat. Ito ay napakalakas na ebidensya para sa annulment o legal separation case. Lalo na ang chat na ito ginamit ng asawa mo ang impormasyon tungkol sa iyong pamana para sa plano ng kanyang pamilya ng walang pahintulot mo. Mababawi ko ba ang ginastos ko? Hindi lahat, ngunit ang bahagi na hindi makatarungan ay maaring habulin. Lalo na ang gamit ni Rolando ng iyong pera ng walang pahintulot at ang mga gastos na direkta sa pamilya ng biyenan na hindi naman obligasyon mo. Magkano ang possible? Konserbatibo, 3 o 4 na milyong piso. Kung magiging malinaw ang kasalanan ng iyong asawa sa proseso, baka higit pa. At paano ang proseso? Muna, ihanda natin ang legal separation petition. Ang dahilan ay economic betrayal at pagkawasak ng tiwala sa loob ng kasal. Kasama rin ang financial claim. Kailan maring magsimula? Ngayong linggo, Lunes ka bumalik dito na may kasiguraduhan sa lahat ng dokumento. Lumabas akong opisina at tinawagan si Tita Coring. Tita, nagsimula na ang proseso. Mabuti Maria. Ito ang tamang hakbang. Tita, hindi ba nararamdaman kong pabalik na hindi ko mababalik? Oh, ngunit kaya mo ito. Ito ang tamang landas. Sa Dan Pauwi, binasa ko ang mga text. Si Rolando, mahal, bukas na kaming umaalis ng barko. Hintayin mo kami sa bahay. Kailangan tayong mag-usap. Mag-usap. Mayroon din akong maraming sasabihin ngunit sa hukuman na hindi sa bahay. Nang araw ngang pagbabalik ng barko, naghintay ako sa isang coffee shop sa loob ng Naya Port. Kasama ko si Tita Coring. Maria, kinakabahan ka? Hindi, Tita. Mas nagtataka lang ako kung anong mukha ang dala nila. Pagkatapos ang ilang sandali, lumabas ang mapasahero. Unang lumabas si Nanay Remedios. Wala na ang bagong damit, payak ang suot niya at pagod ang mukha. Pagkatapos ay lumabas si Ate Marites na hawak ang mga bata. May sumasiklap sa kanyang mata kahit nakatago sa salamin. Huli ay si Rolando at nang makita niya ako, pumutok ang mukha niya. Mahal, Rolando,
Tawagan mo na lang akong Maria, hindi na tayo ganun. Maria, pwede ba tayong mag-usap? Lumapit si Nanay Remedios. Maria, paano mo nagagawa ito sa amin? 6 na araw kaming hindi mayos kumain, hindi kami makapunta sa mga tour. Nay, 6 na oras akong nakatayo mag-isa sa terminal. Ikukumpara nyo iyon. Namula ang mukha ni Nanay Remedios. Marit, sali si at Marit. Ate Maria, grabe. Ang mga bata wala silang ice cream. Hindi kami makapunta sa night market. Lahat na kansela. Ate, besh, Dortius, 0 piso ang nagastos ko. Ni hindi ako nakasakay. Iyon ang sasabihin niyo sa akin. Inilabas ko ang folder ng mga dokumento at ibinukas sa mesa ng coffee shop. Ito ang account ko. 5 taon nang ginastos ko para sa inyong pamilya. Kumuha si Nanay Remedios ng papel at nang makita ang kabuuan, naging puti ang kanyang mukha. 203,70 nich piso. Pera ko iyon, Nay. Perang Pasko, gastos sa ospital, pasyal, tuition ng maanak ni ate lahat. Gaano karami. At ito ipinakita ko ang screenshot ng chat ni Rolando. Ito ang nag-usap sina Rolando at Nay tungkol sa aking pamana. Basang-basa ni Rolando ang papel at naging matigas ang kanyang mukha. Saan mo nakuha ito? Sa telepono mo. 1, 2, 3, 3, 4, 6 hindi mo binago sa lubong 5 taon. Lihim mong tiningnan ang aking telepono. Hindi ang lihim na pagtingin ang problema. Ang problema ay ibinunyag mo ang pamana ng aking ina sa pamilya mo nang walang pahintulot ko. Walang masagot si Rolando. Ipinakita ko rin ang chat ni Ate Marites. At ito Ate Marites na humihiling ng tulong para sa tuition gamit ang aking pamana. Na mula si Ate Marites. Saan mo ito nakuha? Ito ay nasa chat mo rin, ate. Lahat ay may kopya ako. Lumapit si Nanay Remedios at susubukang hawakan ang aking kamay. Maria, pakiusap. Huwag na nating pahabain ito. Nakamali ako. Sa terminal mali iyon. Ngunit legal separation. Nay, desisyon ko na iyon. Hindi na mababago. Maria, isipin mo ang aming pamilya. Ako ang nag-isip ng inyong pamilya sa loob ng 5 taon. Oras na para isipin ko ang sarili ko. Tumayo si Nanay Remedios at sa huling pagkakataon ay nagsalita. Maria, nagbago ka. Hindi po, Nay. Bumalik lang ako sa sarili ko. Bago pa man akong naging manugang ninyo ang tunay na Maria lang. Wala nang sinabi si Nanay Remedios at lumabas siya ng coffee shop na nakayuko. Hinawakan ni Tita Coring ang aking balikat. Alina, Maria, tayo na. Habang lumalabas kami, sumigaw si Ate Marites. Maria Santos Reyes, winasak mo ang aming pamilya. Lumingon ako. Kayo ang nagwasak. Nang araw na inalis ninyo ako sa terminal, kinalikot ko lang ang aking buhay. 1 buwan na ang lumipas, naroon ako sa family court kasama si Ate Villanueva sa isang mediation session. Sa kabilang panigay, si Rolando at ang kanyang abogado. Nagsalita ang nakpo preside na huwes. Mukhang pare-pareho ang desisyon ng magkabilang panig na magkahiwalay. Ang hindi nagkakasundo ay ang financial settlement at damages. Tama ba? Opo, Your Honor. Nagsalita ang abogado ni Rolando. Your Honor, ang hinihinging kalaban na tiga 200,000 piso ay sobra-sobra. Ang magastos sa loob ng kasal ay para sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Pumasok si Ate Villanueva. Your Honor, kung titignan ang maebidensya, malaking bahagi ng ginastos ng aking kliyente ay direkta sa pamilya ang respondent gastos sa ospital, tuition ng pamangkin, at ang cruise na ito. Bukod pa rito, ginamit ng respondent ang impormasyon tungkol sa pamanan ng biyenang babay ng aking kliyente para sa mga planong ng kanyang pamilya. Lahat ay nakadokumento sa mga chat screenshots. Tumingin ang huwes kay Rolando. Rolando Reyes, totoo ba ang machat na ito? Upo, Your Honor. Ibinunyag mo ang impormasyon tungkol sa pamanang asawa mo sa iyong pamilya. Opo, nang walang pahintulot ng iyong asawa. Yumuko si Rolando. Opo. Huminga ng malalim ang huwes. Inalalim ang huwes. Rolando Reyes, ito ay malinaw na pagkawasang tiwala. Ang tiwalang mag-asawa ang pinakamahalagang saligan ng kasal at ito ay sinira mo mismo. Walang nasabi si Rolando.
Inilalahad ko ang mediation proposal. Financial settlement 2,800,000 piso. Damages 800,000 piso. Kabuwang 3,600,000 piso na ibibigay sa petitioner bilang kondisyon ng legal separation. Para hong panik ay sumasa ngayon, nagbulungan ang abogado ni Rolando at humiga. Sang-ayon po kami, tumingin ako kay Atty. Villanueva. Sang-ayon po kami, mabuti, tapos na ang mediation. Sa pagpirmang dokumento, natapos ang 5 taon ng aming kasal. Tumingin sa akin si Rolando. Maria, hindi na ba talagang bababaguhin mo ang desisyon? Ang pagsisisi ay para sa iyo. Huwag na kaming mag-usap. Lumabas akong korte at naghintay si Tita Coring sa labas. Paano na? Tapos na po, Tita. Legal separation, 3,600,000 ang matatanggap ko. Hinawakan ni Tita Coring ang aking kamay. Napagod ka, Maria. Hindi, Tita. Magaan. Habang papalayo ang kotse, nakita ko sa salamin sina Nanay Remedios, Ate Marites at Rolando na nakatayo nang walang magawa, bewildered, pagod, hindi makapaniwala. Ngumiti ako. 1 linggo pagkatapos, natanggap ko ang 3,600,000 piso sa aking account. Kumpara sa 14,283 na ginastos ko ay maliit ito, ngunit kinuha ko ang aking karapatan. Ginamit ko ang parang iyon para magbukas ng maliit na tax consulting office sa Quezon City. Nag-resign sa kumpanya at sinimulan ang sariling negosyo. Sa sing opisina, isinulat ko, Maria Santos Tax Consultancy Services. Hindi bilang manugang ng sinuman kundi bilang Maria Santos, ako mismo. Nang unang araw ng pagbubukas, dumating si Tita Coring na may bulaklak. Maria, congratulations. Salamat po, Tita. Sana makikita ito ni Nanay. Nakikita niya mula sa langit. Umupo ako sa aking desk at binuksan ang computer. Unang appointment ng kliyente ngayong araw. Bagong simula. Nang gabing iyon, mag-isa sa opisina, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap Manila sa gabi, maganda at buhay. Bago, nabuhay ako para sa iba. Ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Kinuha ko ang litratong aking ina. Nanay, ayos na ako, naprotektahan ko ang iyong pamana, at naging malakas ako tulad mo. Nakangiti si Nanay sa litrato, ngumiti rin ako. 1 buwan pa ang lumipas, inatasan na ang aking opisina ng maayos, lumalaki ang kliyente, stable ang kita. Isang gabi, habang naglilinis ng opisina, dumating ang text mula sa hindi kilalang numero. Maria, ako si Rolando. Bago na ang number ko, makikita ba kita minsan? Binasa ko ang text at agad na i-block. Walang sasabihin. Nang gabing iyon, nagbalik ako sa bahay at tumingin sa salamin. Iba ang nakita ko sa sarili ko. Mas matigas, mas kumpiyansa. Nagbago ako. Hindi bumalik lang sa tunay na sarili ko. Bago pa man akong naging manugang, ni Remedios Reyes nang si Maria Santos lang ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Paano ko gustong mabuhay sa hinaharap? Malinaw ang sagot. Ayon sa gusto ko, sa paraan ko, sa aking buhay hindi na bilang sakripisyong sinuman, hindi na nakatutok sa kagustuhan ng iba. Ang lahat ay nagsimula sa isang barko na umalis nang wala ako at nagwakas sa akin na bumalik sa sarili ko.